Bea Alonso at Dominic Roque. Maglabas po sila ng opisyal na pahayag. Bakit nyo ngayon sisisihin ang mga press people, ang mga vloggers, ang mga bashers? Kanino ba nagsimula yung kwento ng hiwalayan nyo? Sige. Sa inyo! Bea at Dominic Negative si Bea ngayon. Kaya naman pala, hindi nakatiis sa'yo ang mga dati mong karelasyon. Ikaw pala itong manipulative. Let's go! Hindi pa rin namamahinga, hindi pa natutulog. Buhay na buhay pa rin po ang isyung pinagpipistahan ng ating mga kababayan. Ang hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Ayan. Naku, alam niyo po, kung nung una pong sigwada ng paglabas nitong issue na ito, nakalalamang po si Bea Alonso, ang daming kumakampi sa kanya. Hindi mo napansin? Opo, Nay. Nung unang labas ito, nung wala pa silang bahayag, ang dami talaga makikita mo na hati, 3/4 kay Bea. Ganon. 1/4 lang si Dominic. Oo, pero ngayon. Pero nang maglabas po sila ng opisyal na pahayag na ayon kay Bea ay mutual. Ito, pinag-usapan nilang dalawa. At iba po ang tanggap ng ating mga kababayan, lalo na ng mga press people, sa nilaman po ng kanilang official statement. Ito ngayon. Ikaw, ano punto mo dun sa sinabi niya na unfortunately, may mga nauna pa raw na naglantad ng kwento kaysa sa kanilang dalawa ni Dominic nang walang pahintulot. Ano masasabi Alam mo mo? yung sa akin nung pagbasa ko to, sabi ko parang mali ito. Bakit naman na siyempre artista kayo? Siyempre kung public figure kayo. Siyempre kung ano yung nalalaman ng mga artista, lalo na ang bilis-bilis na ng mga comment doon, di ba? Kasi siyempre dapat wag niyong sisihin yung tao. Tama. Ikaw, anong punto mo? Ay, ganun din, Nanay. Dudugtungan ko na lang yun. Dapat walang maninisi kasi kung ayaw nilang mamasukan at pangunahan, dapat sila mismo ang nauna. Totoo yan. At alam niyo po, mga kachika, mga kapatid, sa totoo lang, may kasabihan po tayo, you don't shoot the messenger. Ayun. Hindi po natin sinisisi ang naglalantad, nagtatawid ng balita. Lalo pa, public figures kayo. Natural, hindi kayo makapagtatago sa ilalim ng carpet. Paborito ko yan. Magtatago sa ilalim ng carpet. Kung nung una pa lamang ay nagsalita na kayo, dapat hindi nagkaroon ng mga tiwa-tiwayway na mga komento, laban o kampis sa inyo. Bakit nyo ngayon sisisihin ang mga press people, ang mga vloggers, ang mga bashers? Kanino ba nagsimula yung kwento ng hiwalayan nyo? Sige. Sa inyo! Bea at Dominic na ganon. Kayo ang nagbigay ng mga palatandaan na talagang wasak na ang relasyon nyo at hindi natuloy ang kasal. Correct. Diba? Alam nyo, kung nauna kayo naghayag, wala sanang lumabas sa mga kung ano-anong kwento tungkol kay Dominic, tungkol sa kanya, kay Bea. Pero ngayon naglabasan na at saka kayo maglalabas ng ganyan. Di ba? Punto mo. At di siyempre kailangan talaga, bago sila nagsalita, di ba pinag-uusapan din nila, pero huwag sila manisi ng tao na kisyo na unahan kung ano na at wala raw consent. Wala daw consent. Bakit magpapaalam pa yung mga nagsasalita sa inyo? Hindi naman pwede magpaalam nyo kasi public figure na kayo, artista nga At kayo. saka eto hindi kami naghihintay ng inyong pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob. Pero kapag kayo ba ay pinupuri, nanghihingi ba kami sa inyo ng consent para magpasalamat kayo sa amin? Wala namang nakararating. Yun na. Diba? Hindi naman natin hinahanap. Wala. Kaya bakit yung naglantad ng balita, yun pa ang sinisisi nyo ngayon? Na para bang kung sino man po nag-construct o nagbuo nitong mahayag na ito, medyo nakulangan kami at nasobrahan. Dapat hindi nyo na isinamay ang mga unfortunately na yan. Kasi parang throwing your weight around. Kung baga ganon. Ipinisisi nyo sa iba. Bakit kailangan? Tapos meron pa na i-spare daw natin sila sa mga masasamang salita, sa mga mga salita na binitiwan ng sobrang sakit, ganon. At bigyan sila ng privacy. Hello? Kapribaduhan. Sino mang lumalaban, naglalaro at kabilang sa isang industriya na public figures ang turing sa kanila, yung kapribaduhan, ipinagdadamot yan sa kanila. Hindi pwede. Kayo dapat ang magdamot ng ibinibigay ninyo na kung ano-anong mensahe sa publiko. Kung yung ba naman ay pinag-usapan yung dalawa, na kayo lamang. At hindi mo ginawa yung hindi pagsusot ng engagement ring. At pinantayan ninyo ang mga tao sa palibot nyo. Hindi nyo naman nabantayan Sino ba naglantad ng mga hustler at mga sad boy at mga manipulative na yan? Kundi sila din. Kampo nyo. Hindi ninyo naalagaan ang gusto. Siguradong may pinagsabihan kayo. Kaya yung pinagsabihan naman ninyo, may sinabi din sa isa hanggang rumolyo na yung mga kwento. Nagtugtong na. At isa pa na idadagdag ko pa, tama naman ang kwento. Naghiwalay sila. Ano pa ba? Tama rin naman, hindi natuloy ang kasal. Di ba? Ano pa ba kulang? Kaya pa ba?
Di ba? Correct. Nakakaloka lang na sisisihin nyo ibang tao. Kayo ang nagpabaya. Dapat yung ikinilos nyo tama para hindi na nagkaroon pa ng panganganak ng mga kwentong mga kabakla na ganyan at katibuan at kung ano-ano pa. Correct. At di ba mas napadali para sa inyo ang pag-amin kasi naunahan na kayo? Di ba? Parang ganon, di ba? Inalis na lang sana yun. Correct. Parang na yun. At eto po ngayon ang resulta. Sa pagbabasa po namin at maging kayo po siguro kapag kayo nagbabasa po ng mga komento, negative si Bea ngayon. Sobra. Napaka-negative po ng dating niya. Ano ang tawag sa kanya ngayon? Lola Bea, Tiang Bea, Auntie Bea. May nagsasabi pa na, uy, hindi ka na bata, para ganyan ang astahin mo. Ayan. Diba? Sa kanya lahat ang sapul. Nag-U-turn sa kanya lahat ang mga pangit na mga komento. Hindi ka na spring chicken, may Ayan. mga ganon. Diba? Pwede bang ibaba mo naman ang standards mo? Parang ganon. Parang lumabas na kawawa ngayon, si Dominic. Yung tatanda ka na ng dalaga. Ayan. Kaya naman pala, sabi nila, hindi nakatiis sa'yo ang mga dati mong karelasyon. Ikaw pala itong manipulative. Ganon. Naku, mamaya magsasanga-sanga na yung mga kwento na yan. At saka parang, hindi mo napansin, nakalimutan na pansamantala yung kwento ng condo unit at kung sino ang boss at ano ang trabaho. Nasentro kay Bea. Nasentro na kay Bea, imbis na sana, diba, mapupunta sana doon sa another issue na nahukay. Pero hindi. Dahil nakuha na ni Dominic ang simpatya na tao na parang siya talagang kawawang-kawawa at victim dito sa sitwasyon. Yan. Sa kanya pala dapat yung pa-victim. Totoo. Pa-victim, sad girl. Di ba dapat ganon? Nakakaipanginayang ang ganda-ganda na sana ng kanyang kartada nung umpisa pa lamang na sultada ng kwentong ito. Pero ngayon, baligtad na po. At sino ang may kasalanan? Wala siyang po pwedeng pagbintangan, kundi sila lang din. At ang tanong, sino kaya ang nag-construct noong opisyal na pahayag? Oo nga. Sa kanilang dalawa ni Dominic. Di ba nga kung babasahin natin, mas marami ito, parang si Bea lang at inaprubahan na lang ito ni ano. Oo, parang sige na, matapos na lang. Correct. Parang, ikaw, sa palagay mo, sino gumawa nung official statement? Parang tingin ko parang hindi naman si Bea ang gumawa. Parang may iba at ang gumawa. Sino ang gumawa? Ay, secretary. Diretsuin mo. Siguro baka may ibang gumawa. Si Mami? Ay, hindi Si naman Mami siguro. Mary Ann? Ay, hindi naman siguro si Mami Mary Ann na gumawa nun. Yung manager niya, si Shirley Kwan? Maari kasi Englishera yun eh. Bakit si Bea pag napopost, puro English din Englishera naman si Bea. Pero diba? pagka magaganyan kasi ng mga words na magano, tingin ko parang siguro may consent din yung manager doon. Isinangguni. Alam mo, makasasagot yan, isa lang. Tita Dolor Guevara. Ay, ayun na. Diba? Alam ni Tita Dolor yan, yung mga rekotitos na yan, alam na alam. Kaya lang, nakapanghihinayang. Ngayon tayo nakakita ng hiwalayan na nung una ay panalong-panalo ang babae sa komento ng publiko, biglang bumaligtad. Nabaligtad na ang mundo ni Bea Alonzo. Biglang siya ngayon ang negatibo. Nakakatakot Diba? para sa kanya. At siya rin ang gumawa ng dahilan kung bakit. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.